Hello po? Chichika lang ako. Aamin ako pala. Kasi kanina, may nasungitan ako. Eh, pag maldita ka talaga, maldita ka eh. Nasungitan ko, pasensya na kayo. Kaya aamin ako. Kasi kanina po meron kaming pasyente. Malaking bukol na ganito. Sabi sa amin, sabi, pinapunta ko daw. Eh di, nasa mayor's office kami, ni vice mayor. At tapos, tumawag sa akin yung kasamahan namin sa Vice Mayor's office na meron daw pasyente doon na pinapunta ko daw. So, nagulat ako. Initial reaction ko, ha? Hindi naman ako nagpapapunta. Ganun. E de, nag-video call, nakita ko may malaking bukol. Tinanong ko, kaya ba ni pasyente na pumunta sa Mayor's office? Kasi magkabilang building. Eh, oo daw. Eh, sige ka ako, papuntahin na lang. De, pinapunta kasama yung staff. Tapos, nung dumating yung mag-asawa, gagalit ako dun sa babae, sa masawang babae. Hindi naman galit na pero medyo nasusungitan ko. Sabi ko, ma'am, hindi ko na po kako kayo pinapunta. Alam mo kako ko pinapupunta. Eh, nag-message daw ako. Sabi ko, tingnan ko po. Yun pala, nag-comment ako sa Think Big. Nag-reply ako sa Think Big na may isang comment doon na sabi, ay, ganyan din yung kaso ni ganyan ganito. So, sinabi niya kung anong klase ng bukol. Sumagot ako, opo. Eh, siguro, inassume nila na, o sige, schedule ka na, parang ganon. Sa sagot kong opo, eh, inassume nila, or siguro dahil sa dala ng pangailangan, eh, nagpunta sila, nagbakasakali sila. Nataon naman na nandun si Doc. De, ako naman, nung time na yon, ilang minuto ko rin ina-explain sa kanya, dahil nga nasa loob ng mayor's office si Doc, ilang minuto ko pa rin ina-explain na, ma'am, hindi ko po kayo pinapunta. Kasi kung pinapunta ko po kayo, may message po ako, ganyan. Alam po ni Doc, eh, hindi naman po tayo nagkausap ka ako. At saka po pag ganyang kaso, hindi ko na po pahihirapan si pasyente na pumunta po rito. Ipapakita ko na po kagad kay Doc yung picture, isasend ko po sa kanya para hindi na po kayo pumunta. Online na lang po makakausap kayo. E de, yun, nagsusungit ako kanina, pero hindi man super sungit, pero masungit. Eh, ginawa ko, pinapasok ko na lang. Sabi ko, sige po, tingnan po natin. So, nung makita ni Doc Sar, walang sabi-sabi, tumayo siya. Makita niya yung pasyente na nasa loob siya ng office ni Mayor. Nakita niya, lumabas siya, tumayo siya. Tinignan niya, agad-agad. Eh ako, defensive pa rin ako. Kasi nga, iniisip ko kagad yung sarili ko. Hindi ko iniisip yung pasyente o yung kalagayan ng pasyente. Nung makita ni Doc Sar, tinignan kagad niya. Tapos ako, defensive pa rin ako na, Doc, hindi ko po pinapunta. Ganun ito. Habang tinitignan ni Doc. Eh, kung tutuusin, hindi naman nagagalit si Doc na nagpapapunta kami ng pasyente. Pero ayaw talaga niya na kami yung naglilista o kami yung nagpapapunta kasi ayaw niya ng palakasan system, ayaw niya ng kamag-anak system, ayaw niya ng padri-padrino. Gusto niya patas lahat, gusto niya may pagkakataon lahat na magpatingin sa kanya. Eh kung ako, o yung ibang staff, eh maglalapit ng pasyente, wala nang ma-accommodate na iba, hindi na niya mapapagbigyan yung iba. Although priority niya ang mga pasyenteng mula sa kalumpit, eh gusto niya matulungan din niya yung ibang tao na mula sa labas ng kalumpit. At yun, hindi siya nagagalit pero ayaw talaga niya ng kamag-anak system, ayaw niya ng palakasan system. Kaya talagang ingat na ingat ako na wag magpapunta. Pero minsan may mga mini-message din ako na pwede po kayo magbakasakali, ganyan. Pero wala pong assurance, ganyan. Pero hinahanapan ko sila ng message ko na nag-reply ako. Kasi pag ganun, sinasabi ko kay Doc Sar para alam niya. Kasi gusto niya siya talaga yung naglilista eh. Una-una na-assess na niya yung pasyente, pwede niyang makausap agad online o through text na alam niya kung saan ba yan pwedeng gawin, sa clinic ba, sa ospital, o kung pwede na ba niyang masolusyonan online o ma-refer online. Ganon. Gusto niya siya talaga yung nakakausap. Tatandaan ko nga one time, bago pa lang ako kay Doc Sar, mayroon nang nagtampo sa akin na taga-kalumpit din. Dati ko nang nakakausap. Pero naglalapit siya sa akin ng more than 5 pasyente. Eh, sabi ko, ma'am, pasensya na po kayo. Ayaw po kasi ni Doc ng palakasan. Gusto niya siya talaga yung nakakausap. So, nagtampo sa akin si pasyente. Kaisa-isa lang naman na nagtampo sa akin na hindi niya naintindihan na parang, hindi naman ako nag-ano ng palakasan eh. Sinasabi ko lang sa'yo, ganyan ganito. Nagsungit na siya. Eh, bahala na po kayo. Basta yun po yung ano ko na, isa lang naman yan, napakatagal na. Hindi na naulit. Wala nang nagtampo sa akin kasi naunawaan na nila. Dahil paulit-ulit ko rin sinasabi na walang palakasan kay Doc Sar. Gusto niya, patas lahat. E de, yun nga, mabalik tayo dun sa may bukol. Nanghingi naman ako ng paumanhin kasi eventually, habang tinitignan ni Doc, nahihiya rin ako sa sarili ko na nakapagsungit ako, na inuna ko yung
nagamit yung pangalan ko kasi nadadala na talaga ako, napakarami gumagamit ng pangalan ko. Sasabihin pinapunta ko, hindi naman. Kaya lagi kong sinasabi, hanapan niyo po ng message. Tingnan ko po yung message ko sa inyo na pinapunta ko po talaga kayo. Kasi marami nagki-claim na pinupunta ko sila pero hindi naman. O iba yung sinabi ko, iba rin yung sinabi niya. Minsan nga kay Doc din ganun sabihin, Doc, pinapunta niyo po ako. Tapos pag hinanap po yung message, wala rin. So ganun, kaya ingat na ingat ako. Yun nga, aminado ako na kanina, inuna ko yung kapakanan ko na defensive ako na hindi ko pinapunta. Pero hindi ko inintindi yung kalagayan nung may bukol. Kung bakit nila nagawang pumunta, magbaka sakali, mula Taytay Rizal, papunta sa Kalumpit, nag-commute, nahirapan, hindi ko inintindi yun. Nung huling part ko na lang na nagsisink in sa akin na mali ako. At nahiya din ako sa sarili ko. Kaya pa nahingi ko ng paumanhin. Pero sana po maintindihan po din ninyo kung bakit ganun ako kasi hanggat maaari po, pinoprotektahan namin si Doc Sar. Si Doc kasi napakabait na tao, hindi siya marunong humindi. Hanggat kaya niya, hindi siya humihindi. Pero ayaw naming mapuwersa si Doc. Lagi kong sinasabi sa vlog, ayaw naming sobrang mapagod si Doc. Kasi pag nagkasakit si Doc, napagod si Doc, tayo rin yung mawawalan, di ba? Hindi dahil sa mahina si Doc, hindi dahil sa may edad si Doc, kundi lahat naman tayo nakakaramdam ng pagod. Imagine niyo, nag-iisa siya, nag-oopera siya, maghapon nakatayo, minsan inabot pa ng gabi. Siya lang ang nag-oopera, siya yung nag-a-assess. Minsan, makikita niyo si Doc, yun dun sa mga nagpunta na sa clinic, makikita niyo si Doc, siya pa yung naglilista ng mga pangalan, address, cellphone number. Pag nagtanong pa si pasyente, Doc, saan po yung ospital na to? Ituturo pa ni Doc, ganito yan, sumakay ka sa ganyan, ganito. Sasabihin ko, Doc, ako na po. Magbo-volunteer na ako na po. Ituturo pa rin niya. Kung baga nagkukonsumo ng oras, nagkukonsumo ng energy. Sasabihin ko, mag-waste na lang po kayo, mag-google na lang po kayo. Si Doc, iniisa-isa niya, sumakay ka sa ganyan, ganyan, ganito. Ganon si Doc. So, parang kahit consultation lang, binibigyan niya ng oras niya. Hanggat maaari, yung pag nagbibigay siya ng payo sa mga pasyente, yung maiintindihan siya, yung Tagalog, hindi yung technical na hindi mo maintindihan kung ano sinasabi sa'yo. At makakapagtanong ka kasi yung itsura ni Doc, hindi ka mahihiyang hindi ka mahihiyang magtanong. At ayaw ni Doc na kinukumpara siya sa ibang doktor kasi lagi niya sinasabi sa amin na may mabubuting doktor din, nanlilibre, hindi nagpapabayad, nagme-medical mission, may mga ospital na libre din, tulad na may isang ospital na may isang ospital na nakapagdala siya ng pasyente doon, libre, depende sa kaso. So, may mga ganun. Lagi-lagi ayaw ni Doc na kinukumpara siya sa iba kasi maraming mabubuting tao. Yun yung lagi niya sinasabi sa amin. Pero bilang pasyente din ako, nakakaranas ako Hindi ko maiwasang ikumpara siya kasi ako dati, pag nagpapakonsulta ako, 1,000, 1,500 consultation fee. Tapos, hindi ka makontento kasi 5 minutes lang, 10 minutes lang, parang madaling-madali yung doktor, di ba? Hindi ka makapagtanong. Tapos, masyadong technical na hindi mo maintindihan. Mahihiya ka na magtanong kasi baka stupid yung tanong mo o nakakahiya o ano. So, lalabas ka ng consultation room na hindi ka satisfied sa sinabi ng doktor, na hindi mo naintindihan kung ano sinabi ng doktor. Sa kanya, gumukonsumo siya ng oras. Minsan, pag mahirap yung ni pasyente, 20 minutes, nauubos niya sa isang pasyente. 10, 20 minutes, ganyan. Minsan lumalampas pa sa 20 minutes, isang pasyente lang, consultation lang. Paano pa yung mga opera na mahihirap na minsan naabot ng isang oras mahigit. Kumbaga, ayaw naming maabuso ni Doc yung katawan niya dahil lang sa kagustuhan niya na makarami ng pasyente. Kung kung naging pasyente na kayo ni Doc, makikita nyo, ako kasi observant ako kay Doc Hindi ako aware sa nangyayari sa paligid ko, pero lagi-lagi, tinitignan ko si Doc kung ano yung ginagawa niya. At nakikita ko sa kanya yung mga maliliit na bagay na hindi niya napapansin. Minsan maghapon, isang beses lang siyang nagwiwiwi. Kasi hindi siya umiinom ng tubig. Iinom siya ng kape, hindi pa niya nauubos. Niloloko nga namin, nasasayang niya yung kape. Kakain kami, susubo kami ng paunti-unti, siya hindi. Unless hindi na niya kaya, gutom na talaga siya, saka lang siya susubo ng paunti-unti. Buti na lang maraming nagdadala ng pagkain. Yun. Kakain kami, mauuna kaming pumasok sa kainan, pero siya, late na o huli nang papasok pero mauuna siya lumabas kasi gusto nga niya makarami ng pasyente. So ganun lagi siya, inuuna niya yung ibang tao. Minsan pag bibigyan niya yung mga walk-in, o sige intay kayo, ganyan ganito. Pero sa sobrang hindi na kaya, kailangan na namin magpa-uwi.
Eh, minsan naabot pa ng hapon, alas 5, kagaya na nakaraan, alas 5 na ng hapon nung nagpa-uwi kami ng ibang pasyente kasi una-una naubusan na kami ng gamit, pangalawa pagod na kaming lahat, silang lahat pala sila lang kasi ako nakaupo lang. Eh de, magpapa-uwi kami ng mga walk-in, yung iba naka-schedule. Yung mga ganun po, kaya hanggat maaari, ayaw namin ng walk-in. Kapag hindi kayo naka-schedule, ang hirap eh. Yung pagod nyo, pagod ng pasyente, effort ng pasyente magpunta doon, pamasahe, para matignan ni Doc, nasasayang lang din eh. Ganun din, napapagod ng sobra si Doc at saka yung mga staff. So, iba po talaga yung naka-schedule. Kaya tiyagaan lang po talaga. Hindi po kayang tignan lahat. Mabuti na lang nung nakaraan, mahaba ang pangunawa ng mga pasyente. Gusto man nilang matignan sila kahit galit sila sa malayo, hindi talaga kaya na. Naubusan na kami ng gamit doon dahil may mahirap na kaso na ginawa si Doc, na naubos yung mga gamit ni Doc at saka talagang pagod na. So nagpa-uwi kami. Yun yung mga iniiwasan po namin. At ako po, kaming mga staff, napag-isip-isipan namin na kahit ayaw ni Doc, kami na talaga yung mag-control na kapag walk-in, pasensya na po kayo. Hindi po talaga kakayanin. Kailangan po may schedule. At kung may schedule po kayo, agahan po ninyo para hindi po nakukuha ng iba yung slot po ninyo. Kasi po si Doc, na lang, matignan kayo, matulungan kayo. Pero intindihin din po natin, na isa lang po yung doktor natin, na kapag hindi po niya na kayang gawin lahat o pilitin niyang gawin kayong lahat, siya rin po yung mahihirapan. At paano yung mga susunod, di po ba? Kung tutuusin po, hindi lang naman po sa Kalumpit Surgical Clinic si Doc nagki-clinic. Meron din po siyang, nag-hospital din po siya. At private hospital po yun. Kumbaga, yung ginagamit niyang mga supplies, medical supplies, sa libreng pagkiklinik sa Kalumpit Surgical Clinic, doon niya kinukuha sa kinikita niya sa private hospital. Na hindi rin ganun kalakihan yung kinikita niya, pero doon niya kinukuha yung pambili niya ng mga medical supplies. Buti nga ngayon marami nang nagdo-donate, marami nang nag-sponsor. Hindi naman ganun karami, pero meron. Kaya marami kaming anesthesia. Yun, yung mga ganun. Nagkaroon kami ng mga gamot, cloxacillin, ganyan, mefenamic. Ayan, pinibigay din niya. Sabi ko nga kay Doc, ang dami niyong mamigay. Ganun talaga. Sila yung nangangailangan ngayon, bibigyan natin. Then, ganun, napakabait ni Doc. Sobrang bait po ni Doc. Kaya, kaninang nakapagsungit ako, nahiya ako sa sarili ko, nahiya ako sa kanya. Kasi, kung yung boss ko nga pagkabait-bait, sobra bait, ako pa kaya. At nung makita nga niya yung pasyente, agad-agad tinignan niya. Tapos ako, sa halip na agad-agad kong dalhin sa kanya, nasermonan ko pa na, hindi ko po kayo pinupunta. Wala pa akong pinupunta. Ayun, so, kasalanan ko yun, kaya ako nahingi ng paumanhin kanina. Yun. Kasi si Doc, sa totoo lang, sabi ko nga, hindi naman ako mabait. Pero mahahawa ka kay Doc. Sobrang, kapag lagi mong kasama si Doc, merong, hindi ka mahahawa sa kanya. Kumbaga, mahahawa ka by example. Hindi ka mabait, pero hindi ako mabait. Pero maski pa paano, natututo akong humaba ang pasensya ko. Kasi dati, kagaya, pagka kumakain ako sa labas, halimbawa sa fast food, pangit yung service, nagkamali yung crew, magsusungit na ako. Hindi man sobrang tak, hindi naman sobrang ganun. Pero magsusungit ako, itsura o konting salita, nagsusungit ako. Pero ngayon natututo akong magpasensya. Kasi si Doc, pag kumakain mo sa fast food at nagkamali yung crew, okay lang yun, tatawa lang yun, hingiti lang yun. Kapag naman halimbawa, kagaya sa kalsada, di ba nga siya yung nagdadrive. Minsan sinasabi ko sa kanya, Doc, pagka po ba nahuli na po ba kayo ng traffic enforcer? Sabi niya, oo, nagkukwento yan. Pinapara ako ng ganito. Ilang beses na raw siyang ganito. Nagpapakilala po kayong Vice Mayor, hindi daw. Okay. One time, kampanya, motorcade, dito sa Kalumpit. Meron kaming kasama sa motorcade, kundi national, provincial candidate election sa motorcade. May mga hilera ng mga sasakyan na nakapark, ng mga naghihintay, tapos kami paparating, busina ngayon yung driver. Galit na galit kay Doc. Si Doc ang driver. Siguro nagkakos ng traffic, hindi ko matandaan kung bakit. Ngayon, hindi pinansin ni Doc, kumbaga, hindi siya nagpakilala ko, Vice Mayor ako. Yung busina, hindi kilala si Doc. Ibig sabihin, hindi taga-Kalumpit. Wala, hindi siya nakapagtalo. Maraming beses na nangyayari yun, na siguro mga 3 beses na nangyari na may busina kay Doc, nagagalit kay Doc. Siguro kasi minsan si Doc mabagal mag-drive Maingat mag-drive si Doc Mabagal mag-park kasi ingat na ingat siya. At gusto niya talaga yung nagda-drive. So, yun, may mga pagkakataon gano'n. Hindi siya nagpapakilala ng Vice Mayor. Ako one time, umamin ako kay Doc. Sabi ko, Doc, ginamit ko yung pangalan niyo. Sabi ko, staff ako ng Vice Mayor. Umamin ako. Pero ginawa ko na. Kasi one time, baha sa Kalumpit.
may libreng sakay, military truck. Sa kagustuhan ko na magkaroon ng magandang pwesto, gusto ko dun sa harapan. Syempre, pag ganung libreng sakay, walang kamasakyan, baha, talagang dagsa ang pasahero. Gusto ko dun sa magandang pwesto. Sabi ko dun sa driver, sa sundalo, Kuya, staff po ako ni Vice Mayor. Pwede po man dito ako maupo. Siyempre, pinaupo ako. Tapos, nakonsensya naman ako pagdating sa bahay. Dok, ginamit ko po pangalan niya. Pero minessage ko lang siya. Thumbs up. Hindi ko alam kung galit o ano. Pero nung nagkita kami, hindi naman niya binanggit. So far, mula nun, hindi pa ako umulit. Hindi pa ako umulit. Yun. Kumbaga, kahit hindi ka mabait, pag si Dok ang kasama mo, pag nakikita, kumbaga, he lead by example, may hiya kang maging bad. Kasi, kung yung boss mo, ubod ng kababaang loob, ubod ng matulungin, ubod ng bait, ubod ng haba ng pasensya, ikaw pa bang mas mababa sa kanya, yung magmamataas. Laging yun yung iniisip ko Hindi ako napabait ng kahit ano. Pero, hanggang ngayon, hindi naman ako mabait. Pero nabawasan yung pagiging maldita ko. Kumbaga, sa sobrang bait ni Doc, imposibleng hindi ka mahawa. At laging, yun yung tinatanim ko sa sarili ko na hindi rin ako pwedeng magmaldita, hindi ako pwedeng maging masama. Kasi, mabait yung boss ko. Kung siya na mataas na, matayog na, mababa pa rin. Ako pa ba magmamataas na nasa ibaba lang ako? At bilang staff ako ng Vice Mayor, kailangan magpakita rin ako ng kagandahang asal. Hirap nga Kumbaga, kailangan ko ring maging mabait na gaya niya. Kasi nire-represent ako siya. Yun yung iniisip ko. Kaya pag nagsungit po ako sa inyo, pasensya na po kayo. Talagang minsan kung ano yung ugali, talaga lumalabas lagi kung ano yung ugali mo. Kagaya kanina. Kaya todo hingi ko ng pasensya. Pasensya na po talaga. Lumabas yung tunay na ugali. So yun, ang haba ng kwento ko. Pasensya na kayo palikoy-likoy. Pero sa huli, humihingi nga ako ng pasensya dun sa mag-asawa. At syempre, hangad po namin na gumaling po kayo. Sana po sundin niyo yung payo ni Doc. At dun sa ibang nasungitan ko, magreklamo kayo sa barangay. Joke lang. Joke lang. Magpapakabait na po ako ng konti. Konting pasensya rin kayo. Yung tono ko po, ng boses ko, ganito na talaga katigas. Pero pagpapasensyahan nyo po. Pero pag meron po kayong reklamo sa akin, sabihin nyo lang po at baka sakaling bumait ako. Maraming salamat po. Pasensya na kayo, haba pala ng video ko.